Kaya ma'am, balik tayo sa iyo. Nagpapatawad ako ma'am. Hindi ko kasi alam na si BBM. Hindi ko sinasabi ma'am ha, na kasalanan mo at binoto mo si BBM. Hindi ko alam ma'am, talaga totoo. Hindi ko rin alam talaga. Na, ang akala ko kasi, ang buong akala ko ma'am, dahil, syempre di ba, we had that dark past in our country. And the principal figure of that was Marcos Sr. So I was thinking that he would want a legacy that is better than what we had before. So, unfortunately, I did not vet properly my running mate, ma'am. But you know, I'm sure you have doubts about the Marcos already. But you know, ma'am, Senator Amy Marcos is a different individual altogether. And she was the one who was my friend, who is my friend, since 2012. BBM I met in 2020. BBM I met in 2020 when they visited Davao City. So, yes. And as PRD said, you make your own history in this world, and I apologize for that decision, ma'am, to run with Bongbong Marcos. That is that you make your own history in this world. Hindi mo pwedeng sabihin, kasalanan ito ng tatay ko, kasalanan ito ng nanay ko, kasalanan ito ng asawa ko, ng boyfriend ko, kasalanan ito ng boss ko. Kasalanan, hindi. Paulit-ulit niya sinasabi sa akin, you make your own history. So you have to own up to all the mistakes, the decisions, good or bad, your life. That's true. Di ka pwedeng umiyak. Kahit anong mangyari, hindi ka talaga pwede umiyak. You cannot cry at all. Ma'am, when I was 5 years old, and this is so traumatic for a 5-year-old. In fact, 5 years old, you don't have memories, diba? When you were 5 years old. But ako ma'am, I do. So, nakatira kami sa GSIS sa Davao City. Natutulog kami sa kasi maliliit pa kami ng kuya ko, natutulog kami lahat sa isang kwarto. So, ang katabi ni, dalawang kama yan, ganyan. Ang katabi ni Manong, si Mama. Wala pa si Baste noon, ma'am, kasi GSIS pa ito. So, this was in the 1980s. Early 1980s. Tapos, ako and then si PRD. And then, you know, ang bata ba, hindi mo alam kung ano, hindi ko na maalala kung ano yung reklamo ko at ano yung, kung sa to akong sapot, di na ko makahinumdom. Pero, nabuisit siya sa akin, umiiyak ako, sabi niya, huwag umiyak. Sabi niya, tas, di ba, I mean, sinusubukan natin huwag umiyak, di ba? Pero nandiyan pa yung, and then even sobbing is not allowed. Oh, really tough love. But it helped me. It helped me become a better person. So you cannot sob. No sound at all. So you can cry, but only tears. But you cannot show the tears. You cannot sob. No, not allowed. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-reaction video dito po sa naging live ni Vice President Sara Duterte dyan po sa meeting niya sa mga kababayan natin sa Australia. No? So at the same time, magbibigay din tayo ng personal opinion natin at personal experience dito nga po sa naging speech ni VP Sara Duterte. No? So unahin na muna natin itong sinabi niya patungkol nga po kay Pangulong Bongbong Marcos, which is isa din po tayo mga kababayan sa naniwala noong panahon
na sila po ay nanliligaw pa lang po sa atin, no. Way back 2022 during presidential elections, no, na ang Uniteam Tambalang BBM Sara ay ating sinuportahan bilang isang political vlogger. Talagang all throughout ng kanilang campaign ay tayo po ay nakasubaybay sa kanila simula po ng kanilang filing of candidacy hanggang sila po ay nag-proclaim bilang Pangulo ng Pilipinas at pangalawang Pangulo ng Pilipinas. So lahat po yan ay nasaksihan po natin. At kagaya nga po ni VP Sara ay tayo po ay naniwala, no, doon sa hatid na pagbabago netong si Pangulong Bongbong Marcos, dahil alam naman po natin maging kami yung mga naituro sa atin sa ating paaralan at yung mga naririnig natin, no, tungkol sa pamilyang Marcos ay talaga namang maituturing natin na may madilim na kabanata ang nangyari sa ating kasaysayan dahil nga po sa pag-upo at pamamalakad ng rehimeng Marcos Sr. noong mga panahon na yon, at mas kilala nga to bilang martial law, no, na napakarami pong mga tao ang lumutang din at nagsabi na talagang nagpahirap itong martial law nung time na yon. At the same time, meron din tayong mga na-interview noon at ayoko naman maging bias, no, na marami din ang nagsabi na marami ding nangyaring mabuti noong panahon ng martial law. So dalawa yung muka ng martial law, may good side and may bad side. So dito sa naging speech po ni VP Sara Duterte, mga kababayan, ay patungkol naman po sa anak ni Marcos Sr. na si Bongbong Marcos nga po, no, na inaasahan niya at pinaniwalaan niya na itong si BBM ay maghahatid ng panibagong pag-asa. Kumbaga, siya po ay gagawa ng isang legasiya kung saan iaano niya yung itatama niya yung nangyari sa nakaraan, no, kung sila man ay nagkasala ay dapat bumawi sila sa panahon ngayon. At yun yung inaasahan ni VP Sara Duterte na sana siya ay gumawa ng sarili niyang legasiya kung saan i-redeem niya yung pamilya nila, no, mula sa pagkakayurak sa kanilang apelido. Kaya lang nagkamali din po itong si VP Sara at maging tayo, no, naniwala nga tayo dito sa pagbabagong hatid ng anak ng dating diktador. So dito sa naging speech ni VP Sara, mga kababayan, ay nakikita ko sa kanya, no, yung kanyang pagiging accountable sa lahat ng kanyang mga nagawa, sa kanyang mga desisyon sa nakaraan, na nagkamali man siya pero inaako niya ito at hindi niya isinisisi sa iba, which is magandang karakter ng isang leader na pamumunuan ang ating bansa. Kagaya na lamang po ni PRRD, 'di ba, no, na lahat ng kasalanan ng mga pulis, ng mga sundalo o kung sino man na kanyang inutusan sa pagsugpungan ng droga ay siya yung magte-take ng full responsibility nito, no. So dito mo makikita yung pagmamahal talaga dito sa kanyang propesyon, pagmamahal sa kanyang bayan, na bilang isang leader siya yung sasagot, siya yung sasalo ng lahat, no. Ito lang naman yung pinaka-unfair sa lahat, kasi kapag ka maganda yung iyong ginawa, so hindi yan masyadong napapansin. Pero kung ikaw ay magkamali ng isa, talagang lahat ng 100 nagawa mo, sa isang pagkakamali mo, yan yung isang pagkakamali mo yung maaalala ng lahat. So ito lang yung hindi maganda sa pagiging leader, no. At dito sa pinakita ni VP Sara Duterte, isang pagpapakita na siya po ay accountable sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga ginagawa, no. At maging siya nga, mga kababayan, ay nabiktima din, no, ng pangako ng administrasyon
At maging tayo din 'no, personally na bilang isang political vloggers, bilang, ordinaryong, mamamayang Pilipino na botante, na may karapatan sa na ipaglaban ang demokrasya ng ating bansa. So, pati tayo 'no, na umasa dun sa tunay na pagbabago na hatid. Kasi i-compare natin 'to sa mga sinauna pang mga administrasyon bago pa man ang administrasyong Duterte. Parang ngayong panahon na 'to mas grabe yung, bangayan sa gobyerno 'no, na halos hindi na po natututukan yung tunay na problema ng ating bansa, which is yung kahirapan, kagutuman, edukasyon, pangkalusugan, ano pa ba? So napakarami pa 'no ang, tila nababalewala na at, nakatuon na lang dito sa mga problema na hindi naman dapat 'no, na parang politika na, puro politika na lang yung ating, naririnig at wala na tayong nakikita na para sa atin 'no, sa ating, kapakanan. So, ayun lang, ito yung aking, personal opinion at naging reaksyon dito sa speech ni VP Sara diyan sa Australia, which is maganda din niyang, ginawa niya na maging bukas palad siya sa ating mga kababayan sa OFW, lalo na yung mga nasa abroad na binibisita niya from time to time, para personal siyang lumalapag dun sa mga tao doon at magkaroon sila ng ugnayan para naman na lubos na maunawaan ng ating mga kababayan kung ano talaga yung pinagdadaanan at kung ano yung nilalaman ng puso't isipan ng ating Vice Presidente. So kayo comment down below mga kababayan kung ano pa yung opinion ninyo dito sa speech na 'to. Ito ay, highlight lamang po ng, mahabang speech ni VP Sara diyan sa Australia. Ito po ay, nakuha natin dito sa Office of the Vice President sa kanilang live. At gusto ko lang i-highlight ito kasi ito yung nagustuhan kong, moment doon sa kanyang speech 'no. At, yung pag-aano niya, paglalarawan niya kay, dating Pangulong Duterte bilang isang ama na kung saan ayaw niyang, makikitang umiiyak yung kanyang anak. At siguro, dahil nagawa yun ni PRRD dahil gusto niya, hubugin yung kanyang mga anak, yung kanyang mga mahal sa buhay na maging matatag 'no, na maging matatag sila dahil eto nga yung kinakaharap ng kanilang pamilya ay, isang, hamon na kung sa ordinaryong tao ay parang magbe-breakdown ka na at hindi mo nakakayanin. Pero makikita mo itong si VP Sara at ang kanyang mga kapatid na despite of everything na nangyayari sa kanilang pamilya ay nananatili silang matatag, compose at nagagawa nila yung kanilang tungkulin sa kani-kanilang mga, ah, tungkulin sa kani-kanilang mga, sinumpaang, pangako sa ating, bansa na uunahin nila yung kapakanan ng ating, mamamayan, ang kanilang mga nasasakupan 'no. So muli mga kababayan, maraming maraming salamat at comment down below kung may gusto pa kayong idagdag o may mga, opinyon ba kayo, comment niyo 'yan, ang ating pag-usapan 'yan. Muli maraming maraming salamat at God bless po sa inyo.